sang-awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, pero sa sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay dinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitinig. Lumalang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya ng pagkay mga api, at mamatay ng dahil sa'yo. Mga kakampi, ang Artikulo Bago ay may binuong task force para sa serbisyong publiko. Ang Kakampi Public Service, layunin po nitong makatulong, lalong-lalo na sa mga nararanasan na kalamidad. Ang proyekto namin po ngayon ay makapagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Para sa mga nais makibahagi o magbigay ng tulong, mangyari lamang po na i-save sa inyong telepono ang mga impormasyong ito. Maraming salamat, mga ka-artikulo. Ito ang Artikulo Bago, bagong balita, hatid ay pag-asa. Narito na ang bagong balita, bagong musika. Ito ang Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Maglilingkod sa inyo ng taus-puso. Tunay, totoo, Artikulo Bago, Teleradyo. Artikulo Bago, Teleradyo. Ibibigay ang mga balita, musikang inyong kagigiliwan, mga isyu at problema aaksyonan. Artikulo Bago, Teleradyo. Artikulo Bago, Teleradyo. Maasahan sa News and Public Service, 24 oras nakatutok. Artikulo Bago, Teleradyo. Mula sa ASR News and Publishing Service at ASR Network Corporation. Artikulo Bago, Teleradyo. Artikulo Bago, Teleradyo. Bagong balita, hatid ay pag-asa. Kakampi mo! Maghahatid ng mga balita 24 oras nakatutok upang kayo ay paglingkuran. Artikulo Bago, ihahatid ang balita ng malaya, tapat at totoo. Ito balita, bagong bago, sa mayroong sarili, nagbabaga. Artikulo Bago, balita, simula sa balitang lokal, balitang regional, balitang nasyonal, at internasyonal. Artikulo Bago, balita, mayroong din sports, presyo tungkol, ulang panahon. Mapapakinggan mula sa Facebook, YouTube at Internet broadcast. Artikulo Bago, balita. Live sa ilang ng Artikulo Bago, Teleradyo. Live na ang mga balita. Artikulo Bago, balita. Artikulo Bago, balita.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga rin sa lalawigan ng Zambales at Pampanga at iba pang bayan na nasasakop ng DZB Teleradyo. Ngayon po ay araw ng Martes, ikaunang araw po sa buwan ng Disyembre, taong 2020. Live po tayo napapanood sa ating Facebook Live na Artikulo Bago. Huwag po natin kalimutan i-like at i-follow ang ating page. Ako po ang inyong makakasama sa Artikulo Bago Balita. Ako po ang inyong kakampi at ka-artikulo, Ronel Merin. Artikulo Bago Balita. Artikulo Bago Headlines. Artikulo Bago Headlines. At para naman sa ulo ng ating mga balita, GCQ o General Community Quarantine iiral pa rin sa Metro Manila. Artikulo Bago Headlines. Pangulong Duterte hinimok ang publiko na tularan ang pagiging makbayan at tapang ni Bonifacio. Artikulo Bago Headlines. At sa balitang international, 30 nasawi sa suicide bombing sa Afghanistan. Artikulo Bago Headlines. $6,286 na PUJ drivers na nakapagrehistro sa service contracting program ng LTFRB. Artikulo Bago Headlines. Barko ng Red Cross lulaan ang relief goods dumating na sa Catanduanes. Artikulo Bago Headlines. COVID-19 sa mundo mahigit 63 million na. Artikulo Bago Headlines. At Governor Albano tinawag na sinungaling ng isang grupo sa illegal logging at mining talamak patin sa Isabela. Artikulo Bago Headlines. Speaker Velasco walang kinalaman sa umanong realignment ng pondo ng ilang kongresista. Artikulo Bago Headlines. Mga mamimili sa Divisoria pinaalalahanan na sumunod sa health protocols. Artikulo Bago Headlines. 26 million na halaga ng marijuana na kumpiska sa Quezon City. Artikulo Bago Headlines. At sa presyong petrolyo, may higit pisong pagtaas sa presyo ng produkto ipatutupad ngayong araw ng mga kumpanya ng langis. Artikulo Bago Headlines. Artikulo Bago Balita. Artikulo Bago Balita. Oras po natin 6:24 ng umaga. Artikulo Bago Balita. At dumako na po tayo sa nilalaman ng balita. Mananatiling nasa General Community Quarantine po ang Metro Manila. Sa Talk to the Nation ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, sinabi nitong pinalalawig pa niya ang GCQ hanggang sa katapusan ng Disyembre. Bukod sa Metro Manila, nasa GCQ din ang Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan at Davao City. Mananatili naman sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang natitirang bahagi ng bansa. Artikulo Bago Balita. Artikulo Bago Balita. Artikulo Bago Balita. Balitang International. Nasawi ang 30 security personnel sa suicide bombing na naganap sa isang army base sa Afghanistan. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang pag-atake sa Ghazni City na sentro ng labanan sa pagitan ng Taliban at government forces. Ayon kay Bas Muhammad Hemat, direktor ng Ghazni Hospital, mahigit sa 30 na nasawi, mayroon pang 24 na sugatan sa pag-atake. Isa sa sasakyan na puno ng mga bomba ang ginamit sa pagpapasabog. Minamaneo ng suicide bomber ang sasakyan na ipinasok nito sa army base saka pinasabog. Artikulo Bago Balita.
Bagong Balita. Samantala naman, umabot sa 6,286 ang bilang ng mga driver ng jeep na nakapagrehistro sa 5 araw na general registration at orientation activity para sa service contracting program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na isinagawa ang registration process simula November 29 hanggang noong Sabado, November 29. Ang Service Contracting Program ng Department of Transportation o DOTR at LTFRB ay alinsunod sa Republic Act No. 11494 o Bayanihan to Recover Act as one upang makapagbigay ng karagdagang kita sa mga driver at bus. Ang mga driver ay sumailalim sa orientation ng LTFRB at ng system manager upang mas maintindihan nila ang saklaw ng service contracting program. Matapos ito isumites ng mga tsuper ang kanilang indemnity forms at pumirma ng kontrata upang mapabilang sa program. Dumating na sa Catanduanes ang barko ng Philippine Red Cross na may hatid na relief goods para sa mga apektadong residente doon. Lulan ng MVPRC, Amazing Grace ng Red Cross ang mga karagdagang relief tulad ng kitchen sets, sleeping mats, blankets, mosquito nets, GI sheets, hygiene kits, jerry cans, vans at wheelie jeep. Dumaong ang barko sa Catanduanes para mamagi ng humanitarian aid sa Bicol Region. Sakay din ng barko ang 2 Red Cross vehicle upang makatulong sa mabilis na pamamahagi ng relief sa lalawigan. Balitang international muli po. Sa COVID-19, umabot na sa 500,000 pa ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong mundo sa nakalipas na magdamag. Batay sa pinakahuling datos, mayroong 63,055,348 na ang global cases ng COVID-19. Sa magdamag, mahigit 137,000 ang bagong kaso na naitala sa Estados Unidos, habang mahigit 39,000 naman ang bagong kaso sa India na mahigit 24,000 ang bagong kaso sa Brazil. Ang Russia naman ang pang-apat sa mga bansa sa mundo na may pinakamaraming kaso, matapos maungusan ang datos ng France. Kasabay na pag-amin ni Cagayan Governor Manuel Mamba na mayroon pa ring illegal logging at mining activities sa Cagayan na pinoprotektahan pa ng mga tiwaling mayor. Binatikos naman ng ilang grupo si Isabela Governor Rodito Albano sa pagtuloy nitong pagtanggi at pagsisinungaling na wala ng ganitong aktibidad sa Isabela. Ayon kay Alyansa Tigil Muna o ATM National Coordinator JB Garganera, wala naman silang hawak sa ngayon na actual evidence, ay maaring circumstantial at accounts mismo ng residente na magpapatunay na hindi natigil ang illegal mining at logging sa Isabela. Giit ni Garganera, kung mayroon o kung magkakaroon lamang ng aerial survey gaya ng ginawa noong yumaong si Environment Secretary Gina Lopez, ay makikita ang massive deforestation at ang presensya ng mga heavy equipment na nagsasagawa ng quarrying at mining sa Isabela, gayon din sa Cagayan. Inamin ni Mamba na may 3 alkalde na may kasabwat na uniform personnel ng sangkot at protektor ng illegal logging sa Cagayan na hindi ito pinangalanan ang mga tiwaling alkalde na pawang mayaman na sa datos ng Provincial Environment and Natural Resources o PENRO. Ang bayan ng Peña Blanca at Bagao sa Cagayan ay nananatiling illegal logging hotspot zone sa probinsya.
Si dating Vice Governor Tony Pet Albano, kapatid ni Governor Albano, ang siyang humalili dito sa Kamara bilang kinatawan ng unang distrito, habang mga kakak din ang nakaupo sa ibang distrito. Maging nahalal sa provincial board at ay pamapamangkin din ni Albano at D. Nabatid na sa loob ng 32 years ay ang mga Albano T ay siyang napapalitan lang ng pwesto sa lalawigan tuwing matatapos ang kanilang 3-term limit. Tikod Bago Balita. Tikod Bago Balita. Idinipensa ni House Appropriations Panel Chairman CIS Representative Eric Yap si House Speaker Lord Arlan Velasco na sa issue na realign umano sa pondo ng ilang ahensya sa ilalim ng panukalang 2021 budget. Kasunod ito ng mga balitang tumaas ang budget allocation ng mga kaalyado ni bagong House Speaker Velasco na habang nabawasan naman ang alokasyon sa mga malapit kay dating Speaker Alan Peter Cayetano nang mapalitan ng liderato sa Kamara. Sinabi ni Yap na wala siyang nakitang nagkakaroon ng paglilipat ng budget allocations na maupo si Velasco sa pwesto. Hindi rin aniya nakialam si Velasco sa amendments sa budget ng mga ahensya ng gobyerno. Una rito, sinabi ni Senator Panchilo Lacson na kapansin-pansin na tumaas ang budget allocation para sa mga kaalyado ni Velasco, habang lumit naman sa mga kaalyado ni Cayetano. Tinutukoy ni Lacson na kabilang sa mga nakaltasan ng budget ay ang distrito ni Camarines Sur Representative Luis Raymond Villaperte. Kinumpirma naman ni Villaperte na umabot sa 386 million pesos ang nakaltas na budget sa 3 flagship projects ng Duterte administration sa Bicol. Paliwanag ni Yap, ang desisyon sa pag-realign ng pondo ay galing sa DPWH mismo na inadapt lamang sa komite. Tikod Bago Balita. Tikod Bago Balita. Pinaalalahanan muli ni Manila Mayor Isko Moreno ang mamimili sa Divisoria na sumunod sa health protocols na inilatag ng pamahalaan kontra COVID-19. Ayon kay Mayor Isko, welcome pa din sa Divisoria ang lahat ng gustong bumili. Ngunit paalala ng alkalde, kailangan sundin ang inilatag na minimum health standards tulad ng pagsusot ng face mask, face shield at pagsunod sa social distancing. Ikinababahala kasi ng alkalde ang patuloy ng pagdigsa ng mga tao sa Divisoria para mag-Christmas shopping. Kasunod dito, pinakikilos ni Mayor Isko ang buong kapulisan, mga opisyal at tanod sa barangay na nasasakop ng Divisoria upang maigpit na ipatupad ang kaayusan at regulasyon sa kalusugan habang papalapit na ang araw ng Pasko. Karamihan kasi ng mga mamimili sa Divisoria ay galing sa iba't ibang lalawigan para ipaninda ngayong holiday season. Babala naman ng alkalde, hindi sila magdadalawang isip na panagutin sa batas ang mga mahuhuling lalabag sa health protocols. Sa ibang balita naman, naabot sa 26 milyon na halaga ng illegal droga ang nakumpiska ng pagsanib ng Persang Regional Intelligence Division at National Capital Region Police Office Highway Patrol Group, La Loma Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA sa Balintawak, Quezon City. Tinuturing itong pinakamalaking illegal drug bypass operation sa ilalim ng bagong pamunuan ng Philippine National Police o PNP. Ang kay PNP Chief Police General Debold Sinas, aabot sa 217 kilos na marijuana bricks ang nasabat na mayroong Dangerous Drugs Board value na 26 milyon pesos. Tikod Bago Balita. Artikulo Bago Balita. Weather. Artikulo Bago Balita. Weather.
At balita naman po sa panahon, nananatiling maliit ang tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras. Ang binabantayang low pressure area o LPA sa loob ng bansa. Ang LPA ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 835 kilometers east o northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur o sa layong 850 kilometers east ng Gian, Eastern Samar. Humina naman ang epekto ng tail end of a frontal system sa Bicol Region at Eastern Visayas. Ngayong araw hanggang bukas po, muling kikilos pa westward ang shear line at habang papalapit sa low pressure area sa Southern Luzon, Visayas area. Samantala nanatili naman ang epekto ng northeast monsoon o hanging habagat sa nalalabi pang bahagi ng Luzon at Visayas. Ngayong araw hanggang bukas, ang tail end o cold front ay magdudulot pa din na mahina hanggang sa katamtaman at kung minsan ay malakas na pag-ulan sa Bicol Region at Eastern Visayas. Ang northeast monsoon naman ay magdudulot ng paminsan mahina hanggang sa katamtaman na pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Artikulo Bago Balita. Artikulo Bago Balita. Weather update. Artikulo Bago Balita. Artikulo Bago Balita. Presyong petrolyo sa Artikulo Bago. Balita po sa presyong petrolyo. Inanunsyo na ng mga kumpanya ng langis ang eksaktong halaga na ipatutupad nilang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tataas ang piso hanggang G centimos ang presyo kada litro ng gasolina, habang piso at G centimos kada litro din sa kerosene at sa kada litro ng diesel. Epektibo ang dagdag presyo ng kumpanyang Shell, Petron, Sea Oil, Flying V, Petrogas, PTT at Unioil. Simula ngayong alas 6 ng umaga, December 1, 2020. Mas mauna pa naman ang dagdag presyo ng Chevron na nagsimula lamang kaninang madaling araw, habang kaninang alas 4 pa ng hapon ang dagdag presyo ng clean fuel. Presyong petrolyo sa Artikulo Bago. Artikulo Bago Balita. Oras po natin 6:38 ng umaga. Balitang COVID-19 Special Coverage. Balitang COVID-19 Special Coverage. At balita naman po sa COVID-19, makikita nyo po sa inyong screen. Yan, so makikita nyo po sa inyong screen na ang kabuang bilang ng kaso sa Pilipinas ay nasa 431,630, habang ang mga bagong bilang ng gumaling ay nasa 44, habang may bago namang nasawi na nasa 19 at bagong kaso na nasa 1,773. Samantala naman sa ang COVID-19 case sa ating lalawigan, sa lalawigan ng Zambales, as of November 30, kahapon po, meron pong isang bagong nakumpirmang kaso. Kaya ang kabuang kaso sa ngayon ay nasa 650. Samantalang kabuang bilang ng gumaling, meron po tayong isang individual na gumaling. Kahapon, kaya ang kabuuan ay 610. Samantala wala namang naulat na nasawi, kaya ang kabuuan bilang pa rin ng nasawi sa COVID-19 sa lalawigan ng Zambales ay 8. Samantala naman
Sa COVID-19 sa Bataan, as of November 29 po, meron po tayong 3,281 na nakabuang kaso. Habang 12 po ang bagong kumpirmadong kaso sa Bataan, samantalang bilang ng gumaling ay nasa 2,963 at ang bagong bilang ng gumaling ay nasa 19. Samantala naman sa Olongapo City, meron tayong kabuuan na 928. At may nadagdagan na isa na gumaling, kaya kabuang bilang o bagong kabuang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 ay 856. Samantala naman 33 ang bilang ng nasawi. Bago Balita. Bago Balita. Bago Balita. Oras po muli natin, 6:42 ng umaga. Bago Balita. Bago Balita. At ito po ang inyong napakinggan, ang mga balitang ilalap na artikulo bago. Atin namin ay pag-asa sa inyo para sa mamamayang Pilipino. Makakampi nyo pong mapapanood at mapapakinggan ang artikulo bago balita simula alas 7 o alas 10 na imedya ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Lunes po yan hanggang Biyernes. At makakampi, susunod po ang aksyon artikulo at pagkatapos lamang po ng ating programang artikulo bago balita. So, abangan po yan, ako po muli ang inyong makakasama sa programa. At mga kakampi, 24 days lang, Pasko na. At ito po ang programang artikulo bagong balita. Ako po si Kakampi Ronel Merin. Bagong balita, hatid ay pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago Balita. Asa magkakatid ng mga balita 24 oras nakatutok upang kayo ay paglingkuran. Artikulo bago, ihahatid ang balita ng malaya, tapat at totoong radyo para sa mamamayang Pilipino. Artikulo bago, ang iyong maasahan sa musika at mga bagong balita. Mga kakampi, ang artikulo bago ay may binuong task force para sa serbisyong publiko. Ang Kakampi Public Service, layunin po nitong makatulong, lalong-lalo na sa mga nararanasan na kalamidad. Ang proyekto namin ngayon ay makapagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Para sa mga nais makibahagi o magbigay ng tulong, mangyari lamang po na i-save sa inyong telepono ang mga impormasyong ito. Maraming salamat,
mga kaartikulo. Ito ang artikulo bago, bagong balita, hatid ay pag-asa. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, be the solution sa COVID-19. Panalangin para sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Ama naming mapagmahal, kami po ay humingi sa inyo ng tulong. Palakasin niyo po kami, lalong-lalo na sa nangyari sa aming bayan dahil sa gupit ng bagyong Ulysses. Gabayan niyo po kami sa bawat oras. Naway matanggap na ng aming mga kababayan ang mga tulong mula sa inyong mga instrumento ng iyong biyaya. Palakasin niyo po ang aming loob, lalong-lalo na ang mga nawawalan ng pag-asa. Ingatan niyo po kami, patawarin sa aming pagkukulang. Aming ipinapanalangin sa inyo ang mga nawalan ng tahanan, sugatan, mga nawawala, at mga taong namayapa na dahil sa kapahamakan na ito. Iligtas niyo po kami at huwag pabayaan sa araw-araw namin pagbangon. Kasama ka namin sa mga unos at kasama ka rin namin tungo sa panibagong naming buhay. Sa kabila ng tilang isang bangungot na nangyari sa aming buhay, idinadalangin po namin ito, aming Ama. Amen. Mga kakampi, ang artikulo bago ay may binuong task force para sa serbisyong publiko. Ang Kakampi Public Service, layunin po nitong makatulong, lalong-lalo na sa mga nararanasan na kalamidad. Ang proyekto namin po ngayon ay makapagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Para sa mga nais makibahagi o magbigay ng tulong, mangyari lamang po na i-save sa inyong telepono ang mga
impormasyong ito. Maraming salamat, mga ka-artikulo. Ito ang Artikulo Bago, bagong balita, hatid ay pag-asa. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, be the solution sa COVID-19. Musika. Ito ang Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo, maglilingkod sa inyo ng taus-puso. Tunay, totoo, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Ibibigay ang mga balita, musikang inyong kagigiliwan, mga isyu at problema, aaksyonan, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Maasahan sa News and Public Service, 24 oras nakatutok. Artikulo Bago, Teleradyo. Mula sa ASR News and Publishing Service at ASR Network Corporation. Artikulo Bago, Teleradyo. Artikulo Bago, Teleradyo. Bagong balita, hatid ay pag-asa. Kapi mo, ikitasin. Aksyon, bagong balita, isisimulan. Iisa-ismin, artikulo. Igisa ang bawat impormasyon na kailangan mo. Aksyon, artikulo. Aksyon na artikulo sa Artikulo Bago, Teleradyo. Narito na ang inyong angtawan. Aksyon, artikulo. Aksyon, artikulo. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, lalawigan ng Zambales. Magandang umaga, bayan ng Subic. Lalo na po ang bayan ng Santa Cruz. Ayan. At sa iba pang mga karatig lalawigan po, like Pampanga, Bulacan. Good morning po sa inyo at sa Metro Manila. At sa iba pang nasasakop po ng DZB Teleradyo, magandang umaga po. Ito po ang Aksyon Artikulo. Ayan, sa panibagong araw. Ayan. Araw po ngayon ay Martes. Nako, ayan, ikaunang araw po ng buwan ng Disyembre. Ayan, mag-i-end na po yung taon. Pinapangarap po yan ng ilan po sa atin na mag-end na naman yung taon kasi wala naman daw na naidulot na
naidulot na maganda. So, ayan daw. So, ewan. Sa kanila, pero so, ayan. So, seryoso tayo mga kampi. Talagang halos talaga, almost 90%. 99% talaga wala. Halos puro mga trahedya, mga mga nangyari sa ating buhay ngayon 2020, no, puro talaga masasama, puro mga bad news talaga. But wag po natin kalimutan na sa kabila ng lahat ng yun ay dapat tayo lumaban pa rin, no? So just smile, no? Walang stress. Huwag nating stressin yan. Pag lalo tayong stressin, matatalo po tayo sa mga naganap na tragedya yan sa COVID-19. COVID-19, nila COVID-19 at iba pang mga disaster na nangyari, like yung pinakahuli na malaking tragedya na nangyari ay yung pagbaha sa Cagayan. So ayan, sa Cagayan Valley, sa Metro Manila, sa iba pang sa Bicol region dahil sa mga nagdaang bagyo. So ayan yung pinakahuling salanta po ng taong 2020 sa atin. At ayan na, ito na yung pinakahuling buwan sa taon 2020, taong 2020, ang December. Yan, magpapasko na po mga kakampi. So ayan. So matapos yung isang pailaw po dyan sa Dagupan, sa Dagupan, sa Pangasinan. Okay, if I'm not mistaken, yung isa sa mga nag-post, no? Yun nga, so Pasko na nga. But nakita nyo naman yung dagsa ng tao, no? So yung dagsa ng tao, ayun. Wala na social distancing. Sabi ko nga, yun nga. Sabi yung pailaw niya, no? Paskong COVID-19. Dahil, ayan. So, ayan. So, pagbalik mo doon, may COVID-19 ka na. Ayun. So, ingat-ingat po tayo. Sumunod po tayo sa health protocols, no? Bawat tao magpapapicture dyan. Dikit-dikit pa kayo. Oo, kita sa larawan sa isang Facebook page as Facebook post na ayun, so dagsa, di nagsapo, no? Well, hindi naman yun nga, na hindi naman normal yan na halos na nabatikos naman din yung sa Dolomite. Yung sa sand, di ba? And yun talaga, ang daming tao. Sikan, no? Ayun. So, inamoy pa yung Dolomite sa nako. Tapos, ayan, sige, siksikan, dikit doon, bangga dito, bangga doon, ayun, bangga yan, bangga COVID-19. So, ayan. So, ayan na. So, mga kakampi, na, ayun, talagang Pasko na. Malamig. So, malamig dito sa Himpilan. Grabe, no? So, no need na ng aircon. Hindi ko na pinangarap ng aircon. Ayoko talaga. Kahit mainit. No, talagang takot sa malamig. Ayun, mga kakampi, no? Ang latest pala na ulat ngayon kasi nagsalita po si Pangulong Duterte, no, alas 8 po yan kagabi sa bago pong classification. May panibago po tayong classification sa COVID-19. Pero hindi na to normal sa karamihan kasi sa natitirang bahagi halos, no, ng Luzon ay MGCQ. Pero MGCQ, still quarantine pa rin mga kakampi. Kaya huwag kayong masyadong pakampante na yan, labas kayo doon, labas dito. Sumunod po tayo sa social distancing, mag-face shield at mag-mask pa rin. So kasi karamihan, ngayon, ang ginawa, nag-face mask, hindi na nag-face shield. Ayun, so ayan, tayo dyan. Kaya kompleto pa rin, no? Ganun pa rin po tayo. Humiral pa rin yung quarantine, kaya dapat sumunod pa rin tayo sa health protocols. Ayun. So, effective po yan hanggang Christmas Eve. O, bagong taon. Bagong taon, panibagong classification ng quarantine. Ayun, quarantine pa rin, panibagong taon ng quarantine pa rin. Ayun, di bale, palapit na ang COVID-19 vaccine. Ayun. So, darating na ang COVID-19 vaccine next year. Pero asahan pa rin na
after ng New Year, sasalubong sa inyo ang panibagong classification ng quarantine. So, ayun, talagang wala nang quarantine pa rin kayo. Sorry. Tayo pala. Kasama pala ako. Nasa Pilipinas pala ako. No? I was in America. Tama ba? O mali-mali grammar ko. Ayun, so hindi. Ayan, so i-announce ko yung nasa ilalim pa rin po ng General Community Quarantine. Unang-una po, syempre, ang Metro Manila. So, napagbigyan sila kasi almost mga mayor sa Metro Manila nagsabi na GCQ pa rin ang Metro Manila. So, ayun nga. So, inaprobahan ng ating Pangulo na GCQ, under GCQ pa rin ang Metro Manila, ang NCR. So, ayan. So, bukod po sa Metro Manila, ang nasa GCQ po, ang Batangas, no? Lalawigan ng Batangas. Iloilo City. Ayan, Iloilo City po. Ito yung lalawigan. Iloilo City. Tacloban City. Ayan, sa Leyte. Lanao del Sur, Iligan, at Davao City. So, habang yan lang po ang nasa GCQ. Ulitin ko po yung sa Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan, at Davao City. At ang Metro Manila. Yan po ang nasa GCQ o General Community Quarantine. So, karamihan sa atin MGCQ. So, MGCQ pa rin po tayo. Quarantine pa po. Huwag pakampante. Mag-face mask at mag-face shield pa rin. Sumunod sa health standard. Social distancing pa rin tayo. So, ayan mapaalala po mga kakampi. Sa panibagong classification of quarantine. Matapos, mag-speech po si Pangulong Duterte kagabi. Ayan. So, mga kampi, oras po natin 2 minuto makalipas ang alas 7 po ng umaga. So, patuloy pa rin po mga kakampi ang paghatid ng tulong ng Kakampi Public Service. At ang aming pong pamaskong handog, ilulunsad po namin yan. So, maybe bago magpasko 23 or yun nga 27. So patuloy yan hanggang February po yung pamaskong handog namin. Kaya sa gusto pong magbahagi ng inyong tulong, kung hindi po financial, like canned goods, pagkain, damit, so maaari nyo pong i-drop off dito po sa Himpilan, sa Purok 2, sa Locapan South, Santa Cruz, Zambales. Ayan. Para naman po sa iba pa mga concern sa Kakampi Public Service at concern na rin po sa amin, sa Artikulo Bago, tumawag lamang po sa 0929-337-9551. Ayan. Sa 0905-465-5664. Yan din po ang GCash din po namin, 0905-465-5664. So, yun po. At ito po ang numero po sa Globe, 0917-320-9755. So, meron po kaming GCash, 0905-465-5664. Nandiyan po yung pangalan ko. So, si Kakampi Ronel Merin. Nakalagay Ronel. So, yun po. Doon po nyo i-send yung inyong mga financial donations. Agad po namin so, papaplanuhan po namin yan. Lalo-lalo na po sa parating na pamaskong handog project po namin dito po sa Artikulo Bago. So, ayan po, para sa mga bago, ito pong Artikulo Bago, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel.
At ito rin pong page, no? So, follow nyo po yung Artikulo Bago. Yan, sa Facebook page. Meron po, yan, so i-follow, i-like, i-share po sa ating mga kaibigan, no? Na potential na maging kakampi natin. So, para maging una sila sa balita. So, yan po. So, mga kakampi, oras po natin 5 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. So, binabati ko nga po pala ang mga nakikinig dyan po sa Palengke Luma at Bago sa Olongapo City at dito rin po sa Santa Cruz, Zambales. Ayan. Dito po sa may sa barangay BI, tama. BI yung may talipapa doon. So ayan, sa magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga maagang nagising ngayong araw dahil yan. So nag-angkat po ng mga paninda. Pero iba po, karamihan po sa atin talaga ng isda pa. Okay? So fresh na fresh pa yung mga paninda po dyan sa isang palengke dyan sa BI. Okay? So yun. So pati na rin po sa bayan at mga tauhan po dyan sa City Hall, dyan sa Santa Cruz, Zambales. No? Lalong-lalo na po sa ating butihing mayor na si Mayor Marty. So, magandang umaga po. Yan, Mayor. So, kay Mayor Len J. Paulino naman sa Olongapo City. Magandang umaga po sa Olongapo City Hall. Yan, sa mga pampublikong sasakyan. Yan, lalo-lalo na po yung mga nanonood ngayon. So, yan, magandang umaga po sa atin. Ito pong programang Aksyon Artikulo. So, yan, alamin natin lahat ng mga issue. No? Matapos maganap naman yung issues about sa COVID-19 vaccine, ito naman yung classification, no? Isang classification ng COVID-19. So dati ano pa rin nung una pa lang, di ba? ECQ, no? From ECQ to MGCQ, no? Napakadaming quarantine classifications. Okay? So marami sa atin, yun nga, yung dahil may mga iba pang mga individual o mamamayan na nagmamatigas ang ulo sa mga lalawigan, sa mga syudad. Ayan. So, ang dami istorya, talagang tumagal. Iba tumagal hanggang ECQ, no? Ng ilang buwan sa atin. So, yung iba bumalik sa ECQ. Yung iba bumalik sa GCQ. Yan, mga ganyan. So, after na ngayon, MGCQ na. At nag-end yung taon na ito na ayun. So may quarantine classifications pa din. Halos, no? Almost isang taon. Mag-iisang taon na po yung COVID-19. So kailan ba nagsimula? Let's say March. Tama. March nagsimula yung pagsikab ng COVID-19 vaccine sa Wuhan, di ba? Sa Wuhan, China. So bago nag-spread dito, napunta po sa ating bansa at hindi lang po sa ating bansa kundi sa buong mundo ang COVID-19 at una naging endemic. No, endemic it means dyan lang po sa isang bansa or sa mga particular lamang na bansa yung or particular na rehiyon o kontinente, sabihin natin Asia, no? So sa Asia lamang yung may mga COVID-19 case. So ngayon umabot na hanggang sa Europe at sa Amerika. So hanggang sa sinabi ng pandemic. So buong mundo na apektuhan, no? So ayun nga po, kabilang na ang Pilipinas. So sumiklab po yan May, no? Yan. So, panahon po na naitayo po yung Artikulo Bago. So, yan. So, hanggang sa ito na, no? May mga sinusunod pa rin tayong mga health protocols, no? At meron pa rin nauulat, no, na bagong kaso, kumpirmadong kaso. Pero, ngayon, ang advice lang mga kampi, no? Basta't sumunod pa rin tayo sa health protocols. So hanggat pandemic po ngayon, hanggat wala pang bakuna sa COVID-19, talagang yun nga, sumunod pa rin po tayo sa health protocols, no? Kahit sabihin mong Christmas, no, Christmas season, ayun nga, lalo na po, 'di ba, sabi ko nga yung online simbang gabi,
No, yan sa yung mga TV, no? So ayan, so uso na po ang bagong virtual simbang gabi. So ayan, so ayan aminin nyo, antokin kayo, ayan. So wag po kayong yes, umupo naman kayo, di ba? Wag kayong higa sa higaan tapos may mask, di ba? So magbigay galang, so umupo tayo. So yun, so, alam natin madaling araw yon. Nako. Buksan nyo lang yung TV tapos matulog lang kayo ulit. Yun. So pagtapos na yung misa. So hindi ganoon, so makakampi. So ngayon ang natin, so online simbang gabi. Okay? At sa mga bilihin, sa mga Christmas shopping, lalo na po na buti po sa lungsod ng Maynila, no? May health protocols na sinusunod. So, susundin pa rin po natin yung health protocols. Lalo na po sa mga syudad. Lalo na Christmas season, MGCQ pa rin, MGCQ. So, ayan, so pinapayagan na lumabas, 'di ba? Ng inyong mga tahanan kahit yung 15 years old. Hindi 15 years old pababa, no? Hanggang 15 years old po. Ina-advisean. Kasi ayan, 15 years old pataas, pwede na, no? Pwede nang lumabas. So, pero may classification pa rin tayo kahit bagong taon na, may classification pa rin. Quarantine pa rin po tayo. Under pa rin tayo ng quarantine. Kaya sunod pa rin po tayo. Lalo na po sa yan, bagong taon. No, marami po sa atin yung dadalo sa kanilang mga tahanan. So, ayan. So, ina-advisean din, according sa World Health, bawal na po yung pagtitipon. So, ayun. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan na gusto pa rin bumisita sa ating mga kamag-anak na umuwi. Ayun. Wala talaga magagawa kasi yun talaga yung Pilipino kami, COVID-19 lang yan. Ayun, 'di ba? So yan, COVID-19 pa lang. So wow. COVID-19 lang yan. No? Hindi, so sinusunod pa rin na bawal pa rin, ina-advise pa rin na bawal pa rin yung pagbisita-bisita ngayon. Lalo na quarantine pa rin, pandemic pa rin, may COVID-19 pa din. Okay? So, lalo na ngayon, medyo mahihirapan yung mga kakampi natin na gustong umuwi. Why? Kasi yung about sa, travel authority, so hanapan talaga sila ng mga papeles. Kasi may ibang mga bayan na may fit talaga. Non-essential travel o hindi naman kailangan na travel. Kunyari nga, yun nga, pagbisita. Medyo mahirapan sila, haharangin sila. Lalo na from Zambales to Cavite. Well, I guess, yan, Metro Manila yan. So, bale, medyo mahirapan yan. So, dumaan. Tama nga. Mahirapan dumaan. So, hindi kaya agad-agad makapunta because that is Metro Manila. Maraming nagkaka-COVID. So, ayun. So, kaya, under pa rin sila ng GCQ. So, malabo pa. malabo pa sa malabong tubig. Sabi, malabong tubig. Na makakapunta kayo from north to south. Kasi, medyo maigpit talaga ang lungsod, NCR or National Capital Region. At syempre, ina-advisean na talaga na manatili na lang sa bahay kasi delikado po talaga, no? So, mamaya galing ka ng Maynila, naku, quarantine ka, matik. So, yun nga. So, kapag na-quarantine ka, so, ayun, na-quarantine ka ulit, dun ka ulit sa room, ayun. Dun ka ulit sa room, di ba? So, habang nintay yung rapid test, naku, pagdasal mo na, mag-negative ka, pang naging positive ka, naku, yari ka na. So, talagang delikado talaga pumunta ngayon. Sobrang delikadong bumisita. So, mataas yung risk na magkakaroon ka ng nasabing virus. Ngayon,
yun nga, katulad din nga sa simbang gabi nga, so talagang napaka-ikli to. Nung punta ako sa isang simbahan, talagang nakalak. No, after na mag-gathering na yung, for example, magsisimula na yung misa, talagang lock. No, nilalak nila, nakakandado. So, bawal. Yung iba na dun lang. So, yan, nasa isang pagtitipon lang. Pero hiwalay-hiwalay. No? At konti, as in counting lamang. So, ngayon sa ina-advisean talaga ang ating mga kakampi, no, na manatili sa bahay. At kung may cellphone naman, so, yan, sa alas naman lahat, no, may mga gadgets naman tayo mga kakampi. Pwede natin na kamustahin ng ating mga kamag-anak by laptop, sa ating cellphone, di ba? So, ayun, pwede na. So, pwede na mga kakampi na virtual Christmas party, virtual Christmas gathering. Kahit sabihin ng mga nasa social media, no, na ano ba yung Christmas, may party, no? Yung ilang ako nakakita ng party sa yun nga, sa mga laptop, ganyan. So, yung party na mabibigay ba namin yung regalo? So, yun. So, mahawakan, di ba? Yung mga ganyan. Yun. So, talagang wala tayong magagawa at pandemic. So, ang laki ng dinulot talaga ng pandemyang ito, no, sa atin. Kaya, kahit ganun man, no, mga kakampi, yes. So, full-time smile pa rin tayo. Smile lang, walang stress po. Stay positive tayo, mga kampi. Stay positive po sa emotional, hindi sa COVID-19, Ayun, So, ayun, mamaya sabihin, stay positive, COVID-19. So, hindi. So, sa emosyon, no? Sa atin, sa pakiramdam natin, stay positive. Hindi, stay positive sa COVID-19. Hindi. So, ayan. Ayun nga, mga kakampi. Ayun nga. So, ngayong Pasko, so nalalapit na Pasko. So, yun. Sa pagtitipon, magtipon-tipon pa rin tayo kahit ano man nangyari, no, sa taong ito. At inabangan natin yung year 2021. Injection time. Injection time. So, yan. So, at sa year 2021, na unang buwan sa taong 2021, quarantine pa rin. Ayun. So, talagang may health protocols hanggat hindi pa nare-release yung COVID-19 vaccine. No? At hindi pa natatapos ang pandemyang ito. No, sabi-sabi naman ng ibang mga tao, no, lalo na po sa social media, hindi natin alam, no? So, baka hindi na daw bumalik. So, hindi naman, so wag naman. So, no, babalik at babalik yan, mga kakampi, no? Ang pandemic na ito ay siyang just only 1 year. Panalangin natin, 1 year lang. Hindi siya yung tatagal, okay? So, talagang COVID-19 is just a COVID-19 na just only annual lang. No, not annual, sorry. Yun hindi annual, grabe naman. Yung taon-taon, hindi, ngayon lang. So, ngayong taon lang. At hindi na natin hahayaang tumagal pa. Ayun, yun talaga. Yun ang pinakapunto doon. No? Magkakaroon din ng bakuna. So, huwag tayo mawalan ng pag-asa, mga kampi. No? Ayan nga, bagong balita natin ay pag-asa. So, po namin kayo ng pag-asa. So, may pag-asa po talaga ng pandemyang ito. No? Na mawawala din ng pandemic at pababalik lahat sa normal. Ayan. So, oras po natin, 7:19 ng umaga. So, ayan po mga kakampi, sinulit ko po, no, yung programa namin na Kakampi Public Service. Ayan. So, sa Kakampi Public Service, so, any kind na donation, yan po yung hatid namin sa Pamaskong Handog. Ang target po namin, yung Bicol Region at Cagayan. So, at ilang bahagi sa Metro Manila, like, yun ngayon, nasa lanta ng bagyo sa Marikina, yun, at sa lalawigan ng Rizal. Ayan. Yan. So, mga kakampi, yan. So, ito po, para sa mga bagong nanonood, ito po ang Aksyon Artikulo. Live po yan sa ating Facebook page.
follow nyo po, no? Para maging una po kayo sa balita. So, see first nyo po yan. So, makikita nyo agad po yung mga bawat pinupost namin daily. So, and also, yun nga po, para sa iba pang gustong magpabati, mag-anunsyo, ayan, so magpa-advertise. Meron po kaming number na 09, ayan, so 0917-320-9755. Ayun. Makakampi, no? At sa, naman, sa through GCash for financial donations naman, sa Kakampi Public Service, 0905-465-5664. Yan. So, yun po yung GCash. Then, Globe po parehas, no? Yung nabanggit kong numero. So, ito po yung sa Smart, 0929-337-9551. So, yan po. Yung any concerns po, panawagan, anunsyo, ayan. So, yan po yung mga numero po na inyo pong tatawagan. So, napakarami namin pong numero. So, para sa ganun, matatawagan, maaabot at maaabot nyo po kami. So, anytime po, pwede nyo po kaming tawagan. No? Para sa mga nais magbahagi, magbigay ng tulong, no? Para sa ating mga kakampi, no? Na nasalanta ng bagyo, nawalan ng trabaho, lahat. So, napakadaming storya na ganap talaga ngayon sa pandemya ito. So, wag tayong susuko po. Patuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang, no? Tuloy-tuloy lang tayo. Hanggat nabubuhay po tayo, mga kampi, may pag-asa pa rin. May mararating at mararating tayo kung magsisikap talaga tayo at hindi tayo titigil, di ba? Sa way na ginagawa natin. So, talagang napaka-importante. At sa pagtulong po, mga kampi, kahit anong tulong, di ba? Kahit piso yan, 20 yan, no? Malaking tulong na po yan sa kanila. Lalo na po yung mga yun nga. So, di ba? So, magbigay ka ng tulong, 500 pesos. Ang liit lang yun para sa'yo. Pero, sa kanila, ngiti nila, malaki na, no? Kahit 20 pesos. So, yun nga. So, sa ngiti pa lang nila. So, yung saya na nararamdaman nila, sabi ko nga, doble yun sa saya na mararamdaman mo kapag magbibigay ka. Kaya talaga, mga kakampi. So, hinimok tayo, no? No, inaanyayahan tayo na magbigay. Lalo na po ang Pasko po. So, lalo na po sa mga nasalanta. Talagang nakakawa po sila. So, hanggang ngayon po, December 1 na. So, may iba lubog pa rin sa baha o yung iba pa rin ay naglilinis pa rin ng kanilang tahanan dahil makapal ng putik. O yung iba wala na talagang tahanan. Yung iba namatayan. So, yan, mga kampi, so, counting tulong po para sa kanila. So, ito po, narito po ang Kakampi Public Service. So, cash or damit or kahit ano po na mapapakinabangan pa, no? Or pagkain. So, pwede nyo pong ibigay nyo po sa amin para ihatid po namin sa kanila. So, yan po ang Kakampi Public Service. So, yun po. So, meron yun nga po ang Pamaskong Handog Project po namin. So, mga kakampi, so, need namin ng help ninyo, no? Na sino man gusto mag-volunteer, magbigay ng tulong, lalo po na tulong pinansyal para masagawa po namin ang proyektong ito. Pamaskong Handog. So, yan. So, nakikiusap po kami mga kakampi. So, yan. Na magbahagi ng yung tulong. So, yan. So, mga kakampi, oras po natin ay 7:24 ng umaga. So, ngayon ang tinalakay natin, wala. So, ang about sa classification at sa papalapit na Pasko. So, yan. So, 24, okay. So, 24 days na lang, no? Okay. So, 24 days na lang at Pasko na. So, yun. Pasko na mga kakampi. Ayan. So, palapit na rin ng simbang gabi. So, pinapalalanan ulit na manatili sa bahay. Yun, mag-online simbang gabi na lang, no? Para safe po tayo. Okay, sa pagdadasal, di ba? So, matatanggap pa po natin yung biyaya na ibibigay pa sa atin ng Diyos kapag nakumpleto natin yung simbang gabi. So, yeah. Sino ba? Oh, yan. So,
mag-comment kayo sino po ba yung nakukumpleto talaga yung simbang gabi kada taon. Ayan, no? So, mag-comment na po kayo. So, ayan. Sa mga gustong magpabati, ayan. So, binabati ko rin po yung yan, sa Columban College. Ayan, sa papalapit na po yung pag-send nila ng modules. Ayan, so, ayan, kay Sir Segundo Redondo. Ayan, sa Columban College. So, binabati ko rin po pala yung mga, yan, so, yan, sa mga empleyado ng SM at sa mga nagtatrabaho na ngayon. Oras na ba? 7:25. Yung iba, 9 a.m. papapasok. Magtatrabaho. Yung iba, alas 10. Yan, so magpubukas. So, yan. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Kahit sa ganito, yung iba yung panahon natin. Talaga, very unique. Ngayong taon na to, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kakampi. So, yan. So, mga kakampi, 7:26 po ng umaga. So, yan, hatid po sa inyo ng artikulo bago. So, bagong balita, hatid ay pag-asa. Yan. So, ito po ang programang aksyon artikulo sa 4 na minuto bago sumapit ang alas 7:30 ng umaga. So, hanggang alas 7:30 naman po tayo mga kakampi. So, yan po. So, yun yung pong narinig, no? Ang aking tinig, no? Sa mga nais po talagang tumulong. So, please guys, so, tulungan niyo po kami. So, para maging successful po ang aming pamaskong handog, no, ng aksyon artikulo at ng kakampi po, Kakampi Public Service. So, yun po yung pangalan ng task force namin at ang project po namin na yun nga, yung pamaskong handog. So, ayan. So, mga kakampi, so maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kakampi Ronel Merin. Ito po ang artikulo bagong balita, hatid ay pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang yan sa artikulo bagong balita sa hatid at pag-asa. Magkahatid ng mga balita 24 oras nakatutok upang kayo'y paglingkuran. Artikulo bago, ihahatid ang balita ng malaya, tapat at totoo.